So, magandang gabi sa inyong lahat. In today's video, gagawa ulit tayo ng bagong network design para sa isang networking problem. So, bago tayo mag-start, tara't basahin muna kung ano yung problem na yun. A call center agency consists of 10 rooms. Each room must be equipped with at least 2 computer units, 1 switch, and connected to routers. The first 5 rooms must be connected to the one router 2811, and the second 5 remaining rooms must be connected to another router 2811. The network design is also controlled by another router, 1PT router. Your task is to design a network using EIGRP or Enhanced Interior Gateway Routing Protocol and ensure all devices are properly connected. Be sure to indicate the room numbers in your design. So let's start. Sabi dito sa problem is, may 10 rooms daw. 10. Each room daw dapat is may at least 2 computer units, 1 switch, tapos nakakonect sila sa router na 2811. Then, dapat yung first 5 room dapat daw is nakakonect sa isang 2811 na router, tapos yung second 5 na room daw is nakakonect daw sa isang 2811 na router na naman. Tapos sa gitna nila is that may nagko-control na router which is yung 1PT router. So let's begin. Gawa mo tayo ng 10 room pero naka-divide sila into dalawa na may tigli-5 room. So piling ko kulay doon sa first 5 set ng room is sayang na lang. Okay. Next natin. Tayo ng 5 rooms dito. Center ko lang para mas maganda tingnan. Then zoom ko para makita natin lahat sila. Ito yung first set ng 5 rooms. Tapos gawa ulit tayo ng 5 room doon sa kabila, sa mga right side. Kukulay na lang natin dito is kulay lime na lang. Ulit tayo ng silang natin yan. Tayo natin ulit yung kulay lime. Okay. Let's start. Five na ropes dito. Left side. Yan. Tapos dapat daw yung mga room is may dalawang PC, at least dalawang PC o computer, isang switch na na-connect sa routers na 2011. So, gawin muna natin, lagyan muna ng mga label itong mga room natin para indicator natin kung ano sila. Tapos ito, 2. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indicator na. Yan, ilagay na natin yung tigna dalawang PC per room tsaka isang switch. Kaya mo natin yung mga switch ng room.
Gagamitin natin switch dito is 2950-24. Isang switch per row. Yan, tapos yung tigda dalawang PC per row. So yan, may total tayo ng PC na 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 20 pieces na gagamitin dito sa design na to. So, now next na gagawin natin is ilagay na natin yung dalawang 2811 na router na nakakonect dito sa first 5 room. Tsaka yung isa nakakonect dito sa second 5 rooms. So, ilagay natin na 2811 router. So, lagyan natin dito sa gitna lang. Tsaka, isang PT router daw para pang control ng network natin. So, lagyan tayo ng PT router dito sa gitna. Then, connect na natin sila. Connect muna natin yung PC sa mga switches. Isang switches dun sa router. So, gagamit tayo ng straight through to PC to switch. Pati rin sa second set ng room, yung 5. Connect rin natin yung mga PC sa switch. Mali. Kasi natin. So after nyan, i-connect natin lahat ng 5 switches dito sa first 5 room do sa router 1. So para magawa natin yan is lagyan natin ng crossover cable dito sa switch 0. Connect natin siya dito sa may switch 1. Tapos yung sa may switch 1 naman.
sa switch 2 and so on. Next natin. And after yan, itong switch 4, connect na natin doon directly sa router. Gawin rin natin doon sa kabilang network sa second set ng 5 groups. Palitan lang natin dito sa may, ano, sa may connection ng switch 4, switch 9 papunta sa router na mali yung nilagyan natin na wire. Dapat straight through pala yun kasi different devices sila. After yan, i-connect naman natin yung tatlong router dito. Yung router 0, kakonek natin ka router 2. Yung PT router, tapos yung router 1, kakonek natin sa router 2 rin. So, ang muna gagawin natin muna is punta tayo sa dalawang 2011. Start muna tayo kay router 0. Lagay natin yung WIC1T para sa serial port. Mag-create na kalimutan turn off bago maglagay ng module kasi turn on ulit pag nalagay na. Gawin din natin ito sa kabilang router na 2011. Turn off. 1T. Turn on. Then, kapitan na natin sila ng serial DCE. Ito. Nilagay ko yung router 0 sa serial /0 ni PT router. Si router 1 naman is connect siya dun sa 3/0 ni PT router. So after this is bibigyan na natin ng IP yung first 5 row. Ito na yung magiging network pa natin sa first 5 row. So let's start. IP dito is mag-start sa mag-start yung IPs nila sa 192.168.10. Any number from 1 to 255. Huwag lang yung 0 tsaka yung 1 kasi yung 1 gagamitin natin as default gateway ng network na to. At saka yung 0 is yun yung magiging base ng network na to. So 192. Default gateway natin 192.168.10.1. So i-configure na natin. Start na lang muna tayo sa router para isahan na lang mamaya. Tayo dito sa config, dito sa fast Ethernet 0. Sa natin kinabit yung straight through cable na sa switch 4 para may connection dito sa network. Ang ilalagay natin dyan is 192.168.10.1. Since siya yung magiging default gateway natin doon sa network 1. So, turn on na natin siya. Tapos yung pag-PC naman is i-configure rin natin. Start na tayo sa 2 as less octet ng network, yung network IP natin. So, ito na to. Then, ilagay na natin 192 pala yun, sorry. 192. Check lang natin sa router, baka mali rin na ilagay.
Okay na, 192. So, 192 na dito. Mag-start tayo sa 2 dito sa last na outlet. Then, lagyan na natin yung default gateway, yung sa IP ng router natin ganyan dito. Gawin rin natin ito doon sa ibang devices. Make sure na hindi magkakapare sa IP ng PC. Yung last outlet nila. 192. Pagiging yung mga nilagay natin yung sila detection. Sorry. Balikan natin yung iba. Pamali rin yung nilagay ko. Dapat din rin po. Sabi lang sila. Sorry guys, dapat 192 was 68. That 10 pala yun. Try na natin. Again tayo sa 10 kanina. So 11 na to. Ito lang natin ito ng 10. So, okay na.
Now, proceed naman tayo sa second network. Kung lalagay naman natin na IP dito is dapat ibigay ko kayo na, sorry. IP na dapat dito first sa IP is 172.168.100.0 to 255. Basta wag mo lang sasali yung 0 at 1 since 0 is yun yung base ng network na to tsaka yung 1 is yun yung magiging default gateway natin para sa network lalagay natin sa router mamaya. PG 172.168.100.1. So let's configure na. Punta tayo dito sa router 1 sa may class ethernet 00 ulit. Pinag natin ng 172.168.100.1. Then turn on. Then configure na natin yung PC. Mag-start tayo dito kay PC10. Baba. Start ulit tayo sa 2. Kasi gateway niya is 1. Master 2. 168. Then 100.
Yan, okay na. No? I-configure naman natin itong mga router para mapag-connect natin sila. Start tayo kay router 0. Connect natin siya sa PT router. Ang gagamitin natin doon sa IP ng serial niya is 8.0.0. Kasi gagamitin naman natin dito sa router 1 is 20.0.0.2. Then, yung gagamitin naman natin dito sa PT router mamaya is, sabihin ko na lang, start muna tayo dito. Ilalagay muna natin dito is n.0.0.2. Set natin yung clock rate sa 64,000. Enter on. X. Ganito sa kabila. Tapos 650.0.0.2. Turn on. X. At dito naman tayo sa PT router. Saan nakakonect si router 0? Yun rin, ganito rin yung magiging serial niya. Pero palitan nyo lang ng 3 dito. So, connection nila talaga ni router 0 is PT router. Router 2 is serial 2 siya nakakonect to /0. So, ito sa may 2/0, ilalagay natin dito. Set mo natin sa 64 to. Is 10.0.0.2. Ay, 3. Sorry. 3. Turn on. Then, sa kabila naman, since 3 na to, na tayo dito sa serial 3. Ilalagay naman natin dito is 20.0.0.3. Set natin sa 64 yung clock rate niya. Yan. Double check natin kung okay na yung mga clock rate. Hindi bumabalik. Na. Yan na. Babalik natin sa 64. 64 rin na dapat. Okay. After that, set na natin sila. Sulat ko na dito sa task ko na nilagay ko sa PT router kung ano tsaka kung anong port yung configure nyo. Ayan. Ngayon, mag-proceed na tayo dun sa CLI. Set up na natin yung routing protocol niya, which is yung EIGRP, which is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So, let's start. Start tayo kay router 0. Doon tayo sa CLI niya. Type natin dito, exit. Then after that is, lagay natin dito is route there. EIGRP. Tapos number 1. And ang ilagay nyo dito is network. Tapos ilagay nyo yung base IP ng mga network or devices na nakakonect kay router 0, which is itong
Si router 2 at saka tong network 1, lahat ng base nila. So, ang magiging base natin dito sa connection ni router 0 at saka router 2 is 10.0.0.0.0. So, ilagay natin 10.0.0.0. Then, ilagay natin yung wildcard mask niya. Since class A ito, sa subnet mask is equivalent niya is 255.0.0.0. So, ang gagawin lang natin is baliktarin lang natin. Lahat ng 255, gawin natin 0. Then yung 0 is gawin natin 255. So, magiging value ng wildcard mask niya is 0.255.55.255. Then, press lang yung enter. So, yan, set rin natin yung dito sa IP ni network 1 or IP base nila. Lagay lang natin. Network 192.168.10. Then, 0. Since class na siya, magiging wildcard mask value na 0.0.0.255. Then, enter nyo lang. Turn yan. Exit. Punta naman tayo dun sa PT router. Then, iset natin yung CLI niya. Yan dito. Exit. Then, nilagay natin dito is router EIGRP 1. Then, ang ilagay natin dito na next is network. Then, identify natin yung mga base nung IP ng mga network na nakakonect sa kanya. So, nakakonect lang naman sa kanya is itong si router 0. So, ang ilalagay na lang dapat natin dito is isang network na lang. Itong base itong connection ng dalawa which is n.0.0.0.0. Then, lagyan natin yung wildcard mask class A 0.25.255.255. Then, yeah, pag lumabas ito, ibig sabihin naka-establish na sila ng connection dalawa. So, enter lang. So, exit. Na-proceed naman tayo dun sa kalimutan pala natin exit to. Exit lang natin to. Na-proceed naman tayo sa router 1. Lagay lang natin dito. CLI niya. Exit. So, ilagay na natin dito is network. Hindi muna pala, sorry. Router muna. Router EIGRP 1. Then, network. So, yan. Identify natin lahat ng mga IP base ng network na nakakonect sa kanya. Itong connection nilang dalawa ni router 2 tsaka yung network na dito sa network 2. So, una ilalagay muna natin yung connection nilang dalawa ni router 2. So, ang IP base nila dyan is 20.0.0.0. Class A pa nito. So, wildcard mask niya is 0.255.255.255. Then, there. Ganyan, lagay naman natin yung base ng network 2, 172.168.100.0. Class ito, class B. So, magiging wildcard mask niya is 0.0.255.255. And enter nyo lang. And exit. Ganyan, punta naman tayo dito sa PT router. Ulit.
Kaya sa CLI niya, kakonek na natin siya dito. Ito, with router dito sa may router 1. So, ilagay natin dito. Sit. Hindi na pala kasi wala na yung if dito sa may config if niya. Ilagay lang natin kagad ito, router EIG P1. There. And ilalagay natin. And port. Tsaka yung base ng connection nila ni router 1. So, 20.0.0.0. And yung argamas is 0.255 kasi klase 55.255. Dahil lang natin. Nag-connect na sila. Then, exit ulit. After nyan is close na natin yung window. Subukan na natin kung naka-send na siya ng simple video sa kabilang network. Yung network 1 to network 2. First 5 room, saka second 5 room. Well, ulitin lang natin. Yung nag-successful na dito sa PC0 to PC10. Gawin natin dito sa iba. Dalawang beses ulitin kasi mag-fail siya sa una. Sa successful. So, isign mo natin. Tapos ulitin na lang natin mamaya. Dalawang beses muna natin lahat sila. Tapos ulitin natin. Ayan. Delete natin ito. Tapos ulitin na natin sila. Bibigyan ko ng simple video kay 0 to 10. Pwede natin ito sa katapat niya na PC. Sa network 1 at network 2. O kaya yung first 5 room, second 5 room. Check natin kung successful lahat. Ayun, successful na lahat siya. Check nyo. Lahat successful. So, ibig sabihin itong network na ito is gumagana na. So, ito na yung design natin sa problem na to. May dalawang compute, may 10 rooms. 10 rooms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos na atin sila into 5. Yung first 5 room is na-connect sa isang router na 2811, which is ito. Tapos sa second 5 room is na-connect siya sa isang router na naman na 2811, which is ito. Tapos, yung PT router nasa gitna ng dalawang router na 2811. Nag-act siya as controller. Then, may tigdadalawang PC lahat ng per room. Saka ginamitan na natin siya ng EIGRP na routing protocol, which is gumagana na siya ng maayos dito lahat. At nilagyan na natin ng indicator yung mga rooms dito. Room 1, room 2, room 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, ito na yung design natin. Thank you for watching and see you in the next video.